Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon sa lahat ng ating po mga talata, mga sinaulo. At hindi lang po yan ngayon lang natin memoryado, kundi yan po ay naka-store sa atin po mga isip at sa atin po mga puso. So, salamat po sa Diyos. Maging sa atin po mga testimonies kanina. So, salamat din po sa Panginoon. And also, I thank the Lord din sa naganap po nating Thanksgiving po nung Sunday. So, kami po yung 5 na lumabas at medyo limited lang po yung place nung napuntahan po namin doon po sa Malabanban. So, 2 subdivision lang po yung aming napuntahan and 5 po yung nasyaran ng Gospel of Salvation. So, bukod po doon ay nakapagbigay din po tayo ng tracts. So, doon po sa CTC at doon po sa may Villa del Carmen, doon sa may Enverga. Yan. Kaya, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay makapagbigay po ng tracts. And August 30, so siguro part 2 po nung ating tracts giving, siguro kapag marami po tayo ay 2 barangay na po yung ating pupuntahan. So, Malabanban Norte and Sur. Kaya, purihin po ang Panginoon sa sandali na na-share po natin ang mabuting balita ng kaligtasan. So, yung isa po doon na share namin ay 83 years old. So, siya po ay bukod sa siguro byuda na po siya. So, kamamatay lang po nung isa niyang anak. Kaya, tama-tama po. So, yun pong pagkamatay po nung anak niya, yun po yung naging start po ng ating sharing. So, bakit ba namamatay ang tao? So, bakit nangyayari yung bagay na ayaw nating mangyari sa ating pamilya, na hindi naman natin habang buhay ay kasama po natin. So, doon po nag-start yung ating sharing. Kaya salamat po sa Diyos sa mga nakasama. So, kami ay 5, Sister Nina, Brother Mateo, Brother Den, si Mikey. Yan. So, kami po yung 5. So, purihin po ang Panginoon at tayo po ay nilulook forward po natin na before matapos po ang buwang ito ay makapag-Thanksgiving po muli tayo. Okay, so dadako na po tayo sa exhortation po. Samahan niyo po ako sa ating passage, 1 John chapter 3 verses 11 to 18. So, ito po yung part 2 po natin sa ating topic about fellowship. And this is entitled Fellowship Over Frictions. So, ibig sabihin, kahit tayo po ay magkakaiba, ay pinag-isa po tayo ng Panginoon at binigyan po tayo ng Diyos ng karunungan paano po mapapanatili ang pagkakaisang ito. So, basahin ko po at tingnan po natin sa ating po mga Biblia, 1 John chapter 3 verses 11 to 18. For this is the message which you have heard from the beginning, that we should love one another, not as Cain, who was of the evil one, and slew his brother. And for what reason did he slay him? Because his deeds were evil, and his brothers were righteous. Do not be surprised, brethren, if the world hates you. We know that we have passed out of death into life, because we love the brethren. He who does not love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. We know love by this, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoever has the world's goods and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. Purihin po ang Panginoon. Sa tayo tayong manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Gabayan niyo po kami sa iyo pong ihahatid na salita. At ang inyo po lingkod, itago niyo po ako sa likod ng inyo pong kabanalan. At patuloy lamang, ikaw po ang mabigyan po namin ng karangalan sa amin pong pakikinig at paglalapat sa amin pong mga buhay na sa mapapakinggan po namin mga katotohanan na applicable para po sa bawat isa. At ikaw lamang ang manguna sa amin sa aming pong pakikinig. Ang Santong Espiritu ang magbigay po sa amin ang
karunungan at illumination sa iyo pong salitang ito. Sa iyo pong kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, fellowship over frictions ang ating po title. And last time, so nakita ho natin yung kung paano po natin i-deal ang mga pagkakaiba-iba sa iglesia. So when it comes to essentials, di po ba? Kung maalala po natin yung isang maxim from Rupertus Meldenius, na sabi po niya is, in essentials, unity; in non-essentials, liberty; in all things, charity. So, ibig sabihin, doon sa core beliefs, so dapat nandun yung ating pagkakaisa o pagkakapare-pareho. So, when it comes to the core beliefs about Jesus, about our faith, so nandun yung ating pagkakaisa at pagpapanatili ng pagkakaisa. Ikalawa, in non-essentials, liberty. So, when it comes doon sa mga bagay na hindi naman kumbaga distinctive sa ating pagiging Kristiyano, kailangan nandun yung ating karunungan. Di po ba? So, liberty, but liberty not to sin. Liberty from sin. So, kalayaan mula sa kasalanan, hindi kalayaan para magkasala. Kaya sabi po dito, so aside of sa first point po natin, truth in the core is wisdom in the gray, or liberty in non-essentials. So, we are commanded to pursue the things which make for peace and the building up of one another. So, that is from Romans 14, verse 19. So, tayo po ay inuutusan ng Biblia na panatilihin ang pagkakaisa, ang kapayapaan, at ang pagpapatibay o pagpapatatag sa isa't isa sa maraming bagay. Kaya, let us exercise liberty in a biblical manner and respect and thoughtfulness for your brother or sister in Christ. So, ibig sabihin po ay mas lawakan po natin ang ating pangunawa sapagkat hindi po tayo on the same level of maturity. Hindi po tayo on the same level of growth sa ating pananampalataya. That's why we need to be considerate. We need to be respectable sa ating mga kapatid. Na baguhan sa pagkakilala nila sa Panginoon. So, kagaya po ng ating example last time, yung pong pagkain ng dugo, di ba? So, we know that wala naman itong effect doon sa salvation. Kasi ang kaligtasan ay by faith. By grace through faith. So, kahit kumain ka ng dugo, hindi mawawala yung salvation. Pero, kung ito ay magiging dahilan ng offense, kumbaga, ma-offend yung kapatid mo, so, better not to eat. So, wag ka nang kumain. Kasi, mas importante yung kapatid mo kaysa sa dugo. Mas importante yung kapatid mo kaysa dun sa habit na para sa iyo, hindi naman mawawala ang kaligtasan mo kapag ginawa mo. Amen po ba? Kaya yun po yung makikita natin dyan. So, let us be wise when it comes to the non-essentials, when it comes to the matters of conscience. Hindi porket strong tayo sa ating faith, gagawin na natin, wala tayong pakialam sa magiging tingin sa atin ng ating kapatid na iba, ang kanyang pananaw doon. So, kung ma-offend siya, so magkakasala ho tayo. Sabi nga ni Apostle Paul, kung ito man ay magiging dahilan para matisod ng aking kapatid, di po ba sa 8:12 ng 1 Corinthians and 13? So sabi niya, mas mabuti pang hindi na ako kumain ng pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan. So yun po yun. And as we continue, mga kapatid, dito po sa ating third point, so kasi ito po ay may acronym po na TWA. So hindi po yan sinadya, Tayabas Western Academy. So, truth in the core, wisdom in the gray, and number 3, altruism in all things. So, pag sinabing altruism, selflessness, o yung pagiging hindi makasarili sa lahat ng bagay. So, as a Christian, kailangan nandun yung pagiging selfless po natin. Kaya sabi dito, in all things, charity, or charity in either of the essential or non-essential. And
In the passage that we read, or we read earlier, verse 11. So sabi po dito sa 1 John chapter 3 verse 11, "For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another." So the concept or the command to love one another is, kung maalala po natin, is an old commandment already. Pero sinabi po ng Panginoon doon sa John chapter 13, "A new commandment I give to you." Isang bagong utos ang aking ibinibigay sa inyo. Yan. Pero yung pag-ibig, so yan ay kumbaga Old and New Testament. So yun po yung principle na itinuturo in both Old and New Testament. It's just that ang Panginoong Jesus, so pinapaliwanag po sa atin yung kumbaga principle ng pag-ibig. So kung paano ba natin i-exercise yung pag-ibig na ito. Hindi ho kagaya ng interpretation ng mga Pharisees doon po sa law. Kasi hindi na siya original. So meron ng tinatawag nating oral tradition na kung saan ito yung kanilang sinusunod. So hindi po ito yung original na Old Testament. Kaya ipinaliwanag ng Panginoong Jesus sa New Testament doon sa kanyang sermon, remember, Sermon on the Mount, di po ba? So mababasa po natin mamaya yung portion po doon. So sinasabi, so may sinabi in the Old Testament, "But I say to you." So sinasabi ko sa inyo. Yan. So ibig sabihin, ito yung bagong aspeto na itinuturo po sa atin. Kaya sabi dito, this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. And then verse 12, we should not be like Cain o Cain. Huwag tayong maging katulad ni Cain. So alam naman po natin si Cain. Yung account na ginamit naman po dito ni John is yung unang murder. So yung unang pagpatay na nangyari po sa kasaysayan, at ito nga po ay sa katauhan po ni Cain. So, sabi po rito, love and acceptance must override personal preferences and arguments. It has always been an essential characteristic of every true Christian. So, hindi ho pwedeng unloving ang isang Kristiyano. Hindi siya Kristiyano kung siya ay unloving. Kung hindi siya marunong magmahal, kung hindi siya marunong mag-isip para sa kapakanan ng kanyang kapwa. Di ba? Kasi ito po ang puso ng Panginoon. Ito po yung puso ng ating tagapagligtas. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Hindi para sa kanyang kapakinabangan. Hindi para makilala siya o maging bantog siya. O mabigyan siya ng papuri. Kundi, sabi nga, yun pong talagang character niya. Yung puso talaga ng Panginoon para sa atin. Sa kabila na tayo ay mga makasalanan. Kaya, if a Christian does not show any act of love to his or her fellow brother or sister, he might be still under the kingdom of Satan. So, in the passage, base po sa passage po na ating binasa, so, ang characteristic ng tunay na mananampalataya, siya'y umiibig sa kanyang kapatid. At kung hindi siya umiibig sa kanyang kapatid, hindi siya kasama sa kaharian ng Diyos. Kundi siya'y nabibilang pa rin sa kaharian ng kaaway. Kaya hindi nga lahat anak ng Diyos eh. So dito sa 1 John, makikita ho natin yung kumbaga demarcation line. Kung sino ba ang tunay na anak ng Diyos at kung sino ang hindi tunay na anak ng Diyos. Marami kasi nagsasabi, professing, they profess that they are children of God. They say that I love God, but hates his brother. Sinasabi nila na, I do know God, I know God, but they do not obey the commandments of God.
Wala silang pagsunod sa mga alituntunin ng ating Diyos. Wala silang pagmamahal sa Diyos. Pero sinasabi nila sa kanilang bibig, mahal nila ang Diyos. It's very easy to say, to speak that we love our brother or sister in Christ, but the measure, sabi nga, ang sukatan ng tunay nating pagmamahal sa Diyos ay kung gaano din natin kamahal ang ating kapatid sa Panginoon. So yan po yung makikita natin sa 1 John. Kaya Apostle of Love nga ito si John the Apostle o si John the Beloved na tinatawag po natin. So, some point po natin makikita po natin mga kapatid. So, yung tinatawag po nating distinctives, ano po? So, sa part ng isang totoo at doon sa part ng isang hindi. So, those who belong to the kingdom of God and those who belong still to the kingdom of Satan. So, the first point here is that God's children are not killers or murderers. Unlike Cain. Kasi dito po sa verse 12, we should not be like Cain, who was of the evil one. Di ba? So, maliwanag po sa talata, si Cain na pumatay sa kanyang kapatid ay hindi sa Panginoon, kundi siya isa kaaway. It says, who was of the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? O bakit? Bakit ba pinatay ni Cain si Abel? Hindi naman pwedeng gusto lang niyang patayin si Abel na walang dahilan. Hindi naman pwedeng walang dahilan. Kundi may dahilan talaga kaya niya pinatay ang kanyang kapatid. So, kasi, remember, in Genesis chapter 4, so, ano pong nangyari? Nag-offer po yung dalawa sa Diyos. Nagpatay ng hayop si Abel. In-offer niya sa Panginoon at tinanggap ng Panginoon ang kanyang handog. Samantalang si Cain, so pumunta siya sa kagubatan. So nangalap siya ng mga something na para sa kanya, baka kapag ibinigay niya ito sa Panginoon, tatanggapin ng Panginoon. Pero hindi tinanggap ng Panginoon ang kanyang handog. Kaya nagkaroon siya ng envy sa kanyang kapatid. Kasi yung handog ng kanyang kapatid ang kinalugdan ng Diyos o tinanggap ng Diyos. At yung kanya ay hindi tinanggap. At doon nag-start yung kanyang galit, yung puot, inggit. Kaya ang inggit, kapag hindi natin yan susupilin, di ba? Alam naman natin ang kasalanan. Sabi nga, it brings forth death. Di ba? So, pag hinayaan po natin ang kasalanan, it's either tayo ang mamatay o tayo ang makamatay. Di ba? Yun po yung idea dyan. Kaya, nag-start po yun doon sa tinatawag nating envy, anger ni Cain sa kanyang kapatid. Kaya niya napatay o pinatay ang kanyang kapatid. And because his own deeds, sabi dito, were evil. So, yung mismong ginawa o mismong alay po ni Cain ay hindi niya ginawa ayon sa kalooban po ng Diyos. Samantalang si Abel, sumunod siya sa Panginoon. Kaya naging kalugod-lugod ang kanyang pag-aalay sa Diyos. Kaya sabi dyan, his deeds were evil and his brothers righteous. Di ba? So, kinalugdan ng Diyos ang kay Abel, samantalang ang kanya hindi. Kaya, to think of killing someone, especially kung ito'y kapatid natin kay Kristo, it is indeed evil in nature. Talagang maliwanag po na hindi ka sa Panginoon pagka may ganito kang plot, kagaya nung nangyari kahapon, sa Zamboanga. So, 2 estudyante ang namatay because of, hindi ko alam kung anong motibo nung bata.
grade 8 or 9 yata yung pumatay. At parang ang target talaga niya yung teacher eh. So tapos hindi niya tinamaan. Then parang indiscriminate yata yung ano, I don't know kung ano ba talagang exact details. But may isang tinamaan po na grade 10. So tapos ni-livestream pa nung mismong suspect yung kanyang ginawa. So note, sabi nga, mapapansin mo natin grabe. Hindi to nangyayari na madalas unlike before. Ano po? Na kasing dalas po ngayon. Kasi months ago sa Tacloban may nangyari din. Bukod pa sa mga saksakan. Dito sa kwento po recently ni Sister Marity, may nangyari din po dito sa atin. Nung high school po ako, may nangyari din po dati sa Enverga. Saksakan din. So talagang unsafe. Ano po? Murder can happen everywhere. Ano ho? Sabi nga, kahit saan ka nandoon, pwedeng mangyari ang tinatawag nating murder. Okay? So, murder is the ultimate act of hate and demonstrates the absence of love in the most extreme way. So, it is the ultimate act of hate. So, kapag ang galit mo ay umabot na sa sukdulan, so doon ka na pupunta talaga sa pagpatay or murder. Kaya delikado din, pagka yung envy natin or yung envy ng isang tao, yan, talagang hindi natin yan susupilin, hindi natin isusuko sa Panginoon, ay hindi natin alam ang potential natin, bilang makasalanan. Kasi nga, nasabi po doon sa Mark chapter 7, from inside. So, mula sa loob, sabi nga, lumalabas ang evil. Sabi nga, evil thoughts. And doon sa evil thoughts na yon, kasama ang pagpatay. Kasama ang murder. Hindi lang yung pangangalunya, hindi lang yung pagnanakaw, kundi unang-unang binanggit doon is murder o pagpatay. Kaya, sabi diyan, God's children are not murderers or killers. Satan's children do. Kaya ito yung hindi dapat makita sa atin. So, sabi po ng John 8:44, you are of your father the devil. So, ang tinutukoy po ng Panginoon is yung pong mga unbelieving religious Pharisees, yung mga religious leaders na talagang hindi naniniwala sa Kanya. So, ang sabi ng Panginoon, kayo'y sa inyong ama. You are of your father, the devil. Okay? And you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in them or in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. Bukod sa siya'y mamamatay tao, mula pa nung una, siya'y ama ng kasinungalingan. Kaya hindi katangian ng isang tunay na anak ng Diyos ang mag-isip sa isang kapatid niya sa Panginoon. Sana mawala na tong taong ito. Hindi po maaari na maging kaisipan po natin yan. Kasi sinasabi po ng banal na kasulatan, tayo ay may katangiang nagmamahal. Kung paano minahal tayo ng Diyos, kumbaga, nire-reflect po natin yung pag-ibig na ito na ating tinanggap mula sa Panginoon. Pero kung puno ng galit ang ating puso sa ating kapatid, sinasabi po ng banal na kasulatan, hindi po tayo nabibilang sa kaharian ng Diyos. We're still under the kingdom of Satan. Nandun pa rin tayo sa kaharian ng kaaway. Sometimes we argue the fact of murder as only the actuality of killing, a person, but to wish for someone's death is already committing murder. The attitude, not only the act, but the attitude also. It's already murder. You're already committing murder. Kahit iniisip mo pa lang, sana mabura na sa mundo itong taong ito. Kasama mo sa loob ng church yun, ha?
Okay? Yun pang masaklap. Kasama mo sa loob ng church. Katabi mo pa minsan, sabi nga. Ang sagwa, no? Masagwa. Pero nangyayari po yan. Di ba? And here, on the other hand, so kapag naman tayo ay compliant sa sinasabi ng Biblia na mahalin natin ang isa't isa. So ito naman ang isa pang reality. On the other hand, showing genuine love to your brother or sister is not at all times will be appreciated and affirmed by those whom we love. Diba? Hindi sa lahat ng pagkakataon, pag nagpakita tayo ng pagmamahal sa ating kapatid, mamahalin din tayo. May pagkakataon na kahit, sabi nga, minamahal natin sila ng tunay, bakit parang baliktad ang kanilang response o ang kanilang tugon sa aking pinapakita sa kanila. Keso hindi daw ako totoo. Yan. So, sabi nga, may envy yung taong minamahal natin. Diba? And these ones are envious of us and kill us, especially when we are unaware. Sabi nga, not aware. So, let's say, binabackstab. Yan. Binabackstab ka. Totoo ka naman doon sa iyong pagpapakita ng pag-ibig sa kanya. Pero ganun, sabi nga, bakit may ganun pa rin pangyayari? Binabackstab ka, tapos meron pang slander, ini-slander ka, sinisiraan ka, sa kabila na totoo ka naman sa kanya. So, hindi natin maiwasan. But the important thing na makikita ho natin, sinusunod po natin ang sinasabi ng Panginoon. Sabi niya in John 13:34, love one another as I have loved you. Kagaya ng aking pag-ibig sa inyo, magmahalan kayo sa isa't isa. Sinabi ito ng Panginoon bago siya napako sa krus. And sabi pa niya, by this, they will know that you are my disciples. Kapag nagmamahalan kayo sa isa't isa, makikilala kayo na kayo ay aking mga alagad. Kung ang mas nangingibabaw sa atin ay pag-uunawaan at pagmamahalan, makikilala tayo bilang mga alagad ni Kristo. Okay? Yun po ang sabi, Kaya, God's children are not murderers in both attitude and act. Kasi ang gumagawa lang po niyan ay mga anak ng kaaway. And we have, number 2, God's children are not haters of men. Satan's children do. Kahit ang pagkagalit, sa ating kapatid, kahit ang sama ng loob sa ating kapatid, ay hindi dapat na tumatagal sa puso ng isang tunay na Kristiyano. Yes, we're still inclined na sumama ang loob, pero alam po natin, sinasabi po ng Biblia na hindi ito katangian ng anak ng Diyos, na habang buhay o sa panghabang panahon, nandun pa rin yung sama ng loob mo sa iyong kapatid. Meron bang, sabi nga, masasabi ba natin na mature tayong Kristiyano, na ang tagal na nating na-attend, ang tagal na nating nananalangin, nagbabasa ng Biblia, ang tagal na nating nagsishare ng gospel, ang tagal na nating nagtuturo, ang tagal na nating nag-aaral ng Biblia, samantalang yung iyong puso ay hindi marunong magpatawad. Ang puso mo ay hindi marunong magpakumbaba sa iyong kapwa mananampalataya. So anong saysay? Hindi ito indikasyon na ikaw ay malago sa pagiging Kristiyano. Kaya even hate, is ito yung kumbaga demarcation. Sa tunay at hindi tunay na Kristiyano. So, hatred is the moral equivalent of murder in the sight of God. Sapagkat ang sabi po sa talata, sa verse 15, sa ating passage po, everyone who hates his brother is a murderer. So, kumbaga, magkapantay o magkatumbas
ang puot o galit sa pagpatay. Sinasabing ang isang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Kaya, ino-consider ho natin na magkapareho ho ang pagpatay at yung pagkapuot. Ano ho? And we should not think that anger or hatred is lesser than murder, but hatred has no place either in the heart of every believer. In 1 John chapter 2, so tingnan po natin. Atras po tayo ng kaunti. In 1 John chapter 2, verse 9 to verse 11. Okay, sabi po rito, whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness. Whoever loves his brother abides in the light, and in him there is no cause for stumbling. Verse 11, but whoever hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. So, self-deceived. Ang isang nagsasabing mahal niya ang Diyos, pero hindi niya mahal ang kanyang kapatid na kapwa niya mananampalataya o kapwa niya anak ng Diyos. So sinasabi po doon sa talata, he is still in the darkness and doesn't know where he is going. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sapagkat nananatili siyang bulag sa katotohanan. Ang kanyang puso ay nananatiling mangmang sa katotohanan. Ang puso ay nananatiling unregenerate. Ano po? So walang pagbabago. Walang tunay na pagkakilala sa Panginoon. That's why in verse 13, doon po sa ating passage, do not be surprised, brothers, that the world hates you. So, wag mong ikagulat. Wag kang magtaka kung bakit kinapupuutan ka ng sanlibutan. Kung iniibig mo ang iyong kapatid, di ba? Pero sa halip na ibigin ka, masama pa ang tingin sa iyo. Ano? So, nangangahulugang siya'y nabibilang pa rin sa sanlibutan. Wag lang sana mangyari, tayo ho yung iniibig ng tunay, pero hindi tayo marunong umibig. Nangangahulugang wala pa tayo sa Panginoon. Hindi pa natin lubos na nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sinunod po dito is yung pong verse 16. Ano po? Sabi dyan, ngayon at nalalaman natin kung ano ang pag-ibig. By this we know what love is. That He laid down His life for us. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, and we ought to lay down our lives for the brethren. Kaya ang pag-ibig ay hindi lamang sinasambit. Ang pag-ibig ay hindi lamang ipinopost sa social media o sa messenger. Hindi lang yan isimpleng icon. Puso na isisend mo o mag-react ka ng puso. Hindi po yan ang pag-ibig. Kundi ang pag-ibig, sabi dito, ito ho ay pag-aalay o pagbibigay ng kanyang buhay. In this case, sa Panginoon. Na siyang pattern po natin upang mahalin po natin ang ating kapatid. So, ponder the fact that we have passed out of death into life because we love the brethren. Yamang iniibig natin ang kapatiran, ang ating mga kapatid, sabi diyan, we have passed out of death into life. Kinatutunayan lamang nito na tayo ay patungo na sa buhay
at hindi na tayo sa kamatayan. Kaya isa pang kumbaga characteristic ng isang tunay na ligtas ay kung gaano niya kamahal ang kanyang kapatid sa Panginoon. Gaano kahalaga sa kanya ang kanyang kapatid sa Panginoon. Huwag nating tingnan ang isa't isa na magkakaiba. Sabi nga, may pinaka-importante, sabi nga, kasi ang dami nitong naituturo sa akin. Hindi natin alam ang ginagawa ng Panginoon sa iba nating mga kapatid. Hindi na po. Kasi bawat isa po sa atin may kanya-kanyang karanasan. Ginagamit ng Diyos para palaguin po tayo. Amen po ba? Kaya wag nating iitsapwera ang ating mga ilan sa ating mga kapatid na wala naman yung ambag sa church. Yan na may taga-upo lang. Taga-butas lang ng upuan. So, wag tayong magkaroon ng ganun. Kumbaga, reservation sa kahit sino sa atin. Loving your brother and sister in Christ, regardless of their reaction, is not vanity. So, hindi sayang ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa ating kapatid sa Panginoon. Hindi man sila magbigay sa atin or magmahal sa atin in return, ang mahalaga ginawa natin. Sinunod natin ang utos ng Panginoon. Love one another. Amen? Mga kapatid. So, yun po yung unang dalawang subpoint natin. So, God's children are not killers or murderers. Satan's children do. God's children are not haters of men. Satan's children do. Okay? Sila lang yung talagang punong-puno ng puot. Yung mga anak ng kaaway. Sila lang yung nabubuhay sa puot. Okay? And next time, yung ating last subpoint po is that God's children are true lovers of men. Satan's children don't. So, ang tunay na nagmamahal ay mga Kristiyano. Ang mga anak ng Diyos. Okay? Yun po yung ating next na pag-aaralan po sa ating series. Verses 16 to 18, yung aking po memory verse po kanina. Okay, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa katuruan na inyo pong ibinahagi sa amin. Salamat po sa katotohanan na ang tunay na mananampalataya ay nagmamahal sa kanyang kapwa mananampalataya. Ano man siya, at kung ano man ang mga kahinaan, ay hindi po ito balakid upang hindi po namin ibigay ang karampatang pag-ibig na dapat namin iparanas sa Kanya. Yamang kami ay inyo pong inibig, Panginoon. Ano man kami sa iyo pong harapan. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.